Carlos? Nag-aalala ng husto itong si Regan. Dito nga kay Annalyn kung kaya't maisipan niya na dalawin nga sa kanilang bahay. Ngunit masusurpresa siya dahil hindi nga niya maabutan itong si Annalyn. Ang naroon lamang ay ito nga si Doc RJ. Nakausap nga itong si Lynette. Pinag-uusapan nga nila kung sino talaga ang may salarin. Kung hindi nga daw si Moira ay sino. Ngunit sinabi ni RJ na malabo ang kanyang iniisip dahil nga si Moira ay kalalabas lang ng kulungan. Maaring hindi pa nga ito gagawa ng kasamaan dahil alam niyang nakalaya lang siya dahil sa nagbayad siya ng bill. Ngunit anumang oras kapag may ginawa siya, automatic mababalik nga siya doon. Pagdating nga ni Regan ay nagmamadali na nga itong si RJ na aalis na nga. Dahil meron pa siyang importanteng gagawin sa Apex. Dito nga ay makapagkintohan itong si Regan at itong si Lynette. May hinala si Regan dito kay Moira dahil naaktuhan nga niya itong si Annalyn na inaaway nga ni Moira at pinagbabantaan pa ito ng masama. Sinabihan kasi siya nito na huwag siyang magyabang dahil kayang-kaya umano niya itong tirisin na parang kutong lupa lamang. Kasi yung time na nagalit itong si Moira dahil nagbidabidahan na naman itong si Annalyn at ipinagtanggol nga ang kanyang half-sister na si Zoe na naaktuhan din niya na inaaway ni Moira at pinipilit na sumama sa kanya. At dahil nga sa mga narinig nitong si Lynette ay mapabuntong hininga na naman siya dahil lamang hanggang ngayon hindi pa rin pala nagbabago itong si Moira at ayaw pa rin tantanan ang mag-ina. Kaya naman ang gagalaiti sa galit itong si Lynette. Kaya naman nung sumunod na araw, nung matagpuan nga niya si Moira at aksidenteng nagkasalubong nga sila, ay galit na galit ito. Nagbabangayan na naman ang mga ito. Lalo pa nang marinig ni Moira na may kausap siya sa telepono at si Annalyn nga ang pinag-uusapan na wini-wish kasi ni Moira na sana daw ay natuluyan na si Annalyn at nang tuluyan na nga daw ang pinaglalamayan. Na kaya naman, naisip na ni Lynette na siguro nga siya talaga ang may dahilan kung bakit muntika na nga mapahamak ang kanyang anak. Siya umano ang nag-utos para barilin itong si Annalyn. Subalit ayaw aminin ni Moira. Sinabi nito na wala siyang kasalanan na nga nakapagpigil si Lynette. Marami siyang mga sinasabi dito kay Moira. Dinidiin niya talaga itong si Moira dahil si Moira lang umano ay may malaking galit sa kanila. Kaya naman itong si Moira sa inis at sa pagkapikon dito kay Lynette ay nasampal niya. Ngunit itong si Lynette ay hindi naman palulugi kung kaya't nagawa din itong sampalin. Muntikan na nga silang magbatuhan ng may halaman. Mabuti na lamang at dumating nga yung guard at inawat nga silang dalawa. Nabihan ni Lynette itong si Moira na ayusin niya ang kanyang sarili. Baka sa ginagawa niya ay makabalik nga siya sa kulungan. Dahil konting mali lang niya ay pwede nga siyang bumalik sa kulungan dahil nakalaya lang naman siya dahil sa bill at nagbayad nga siya. Kabilang banda dahil nga sa aksidenteng nakita ni Annalyn ang files dahil nga naiwan ang isa sa mga ito na bit-bit-bit nga nitong si Justine. At ang files pa kung saan nandoon nakatali ang budget na ginamit nung mga time na nag-medical mission sila. At dito nga natuklasan ni na Zoe at nitong si Annalyn na mayroong kababalaghang ginagawa itong si Justine. Ang mga presyo ng mga medical equipment ay mga bloated lahat. Maging ang syringe na nabibili lang naman ng 10 piso ay ginawang 100 ang halaga. Kung kaya't kataka-taka na malaki ang nawawalang pondo at nilagay doon 5 million instead na wala pang 1 million ang nagagastos doon dahil na rin sa konti lang ang dumalo sa naturang medical mission. Marami din mga pangalan ng doktor na hindi naman kasali sa nag-medical mission. Nang dahil sa kanilang mga nakita ay sinabi agad nitong si Zoe na malinaw nga na itong si Justine ay nagnanakaw na nga ng pera. At malaki din ang kanyang hinala na maging ang kanyang ama ay kasabwat rin. Kaya pala gustong-gustong ipasok ni Justine ang kanyang ama sa budget and finance dahil pala sa kanilang mga plano.
Samantala, ito nga si Zoe ay agad kinausap ang kanyang ina. Ay dito naman mag-iimot-imot nga itong si Moira dahil na rin sa inaway na naman siya nitong si Lynette. Siya lang naman kasi ang pinagdududahan at pinagbibintangan nitong si Lynette dahil sa masamang nangyari nung mga nakaraan nitong si Annalyn. Ito naman ay instead na kampihan siya ni Zoe ay sasabihan siya nito na kasalanan umano ni Moira yun dahil sa kung ano-anong iniisip niya. Dito pa nga pinagbantaan niya itong si Annalyn. Kaya naman hindi rin na nakakapagtaka na magduda at maghinala sa kanya lalo pat marami na nga siyang nagawang kasalanan sa mag-inang si Lynette at Annalyn. Kaya naman pinayuhan siya ng kanyang anak na tumigil na sa mga kasamaan. Dahil kalalabas lang niya ng kulungan at baka nga bumalik na naman siya sa kulungan at sa pagkakataong yun ay kasama na niya itong si Justine. Kaya naman nagulat bigla itong si Moira kung ano naman ang kasalanan ni Justine at bakit siya makukulong. Agad ngang sinalaysay nitong si Zoe ang kanilang natuklasan na ito ngang si Justine ay nagnanakaw nga ng pera sa Apex at malaki din ang kanilang hinala na kasama pati or kasabwat niya ang kanyang ama. Dahil ito lang naman ang may hawak sa budget and finance ng Apex, pinagplaplanuhan ng dalawa. Kung kaya't ang mga bagay na yun ay nangyari. Kung kailan sila busy sa medical mission ay bala naman ang mag-ama sa pagpaplano kung paano kamkamin ang pera ng Apex. Ngunit nag-aalala si Moira, hindi pwedeng makulong itong si Justine sapagkat kakampi nila itong si Eric. Si Eric lang naman ang naging dahilan kung bakit din siya nakalaya dahil binigyan siya ng pera nito na malaki, pambayad at papiyansa. At ibinilin sa kanya itong kanyang anak na si Justine kaya't hindi maaari na makulong ito, kailangan gumawa siya ng paraan. Kaya naman sinabihan siya nitong si Moira na hindi pwedeng makulong si Justine at hindi pwedeng may mangyaring masama kay Justine. Hindi nila pwedeng malaman ang katotohanan dahil madadamay din silang mag-ina dahil nga kasabot sila. Kaya naman itong si Zoe ay babaguhin niya ang naturang file na nakita nitong si Annalyn. Magugulat na lamang itong si Annalyn dahil sa board meeting na gagawin nila kung kailan ipapakita na nga nila ang mga files. Subalit iba na ang nakasulat doon dahil naunahan na nga siya nitong si Zoe na pinoprotektahan na rin itong si Justine alang-alang sa kanyang ina dahil takot din siya na baka bumalik ang kanyang ina sa kulungan. Ayaw niyang mangyari at maraming pahirap ang naranasan ni Moira dahil rin sa kagagawa nitong si Giselle.